Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng buhay ng isang lalaki na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Krishna. Simple lang akong mangarap. Ang gusto ko lang naman kasi yung maging masaya sa buhay. Hindi man ako maging mayaman, pero yung bang nakakakain ako 3 beses sa isang araw, nabibili ko mga pangangailangan at gusto ko. Pero higit sa lahat, gusto kong maging successful sa aking tinahak na karir. Ang pagiging isang manunulat. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil kumpleto ulit ang ating pamilya. Ngayong birthday ng papa nyo. Ma, hindi pa po tayo kompleto. Wala pa po si Krishna. Ha? Ganun ba? Opo. Hindi ko napansin. Darating pa ba yun? Kanina pa siya dapat nandito. It is a matter of cold feet, Ate Fatima, kaya wala pang bunso natin. Sige, mag-celebrate na tayo kahit wala siya. Total, mukhang hindi na rin naman darating ang lalaki gar. Sir Ismael, Mamila, nandito na po si Sir Krishna. Ay, I'm sorry. Kung na-late ako ng dating. Inabutan kasi ako ng rush hour kaya traffic papunta rito eh. Alas 4 ang usapan, Krishna. Kung umalis ka ng maaga, hindi ka aabutan ng traffic. Pasensya na, Kuya Elmar. Marami lang kasi akong tinapos na trabaho. May trabaho ka pala, Krishna? Hindi namin alam yun. May mga writing jobs ako. Writing jobs na part-time lang. Halos walang pinagkaiba yun sa pagiging unemployed. Hindi ako unemployed kasi kumikita ako sa ginagawa ko. Pero hindi stable ang kita mo. Hindi katulad ng mga kapatid mo na halos kumikita ng halos 100,000 kada buwan. Wala pong kaso sa akin yun, pa. Kahit na 10 to 15,000 lang ang kita ko kada buwan. Ang mahalaga, nabubuhay ko pong sarili ko. Oh, nakaka-disappoint ka, Krishna. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang walang pangarap. Masaya ka na sa pagiging mababa. Huwag ka sanang magagalit sa amin, anak. Pero kasi mataas ang pinag-aralan mo. Economics graduate ka. Ine-expect namin sa iyo magiging manager ka ng isang bangko o executive ng isang kumpanya. Pero tingnan mo ang sarili mo. Hirap na hirap ang buhay mo. Hindi naman po ako naghihirap. Huwag ka nang mag-deny, Krishna. Tingnan mo yung itsura mo. Naka-plain t-shirt at maong pants. At sira-sira pa yung dala mong backpack. Tapos, nagkukumit ka lang. Hindi katulad ng mga kapatid mo. Naka-corporate attire. May mga sariling kotse. Magagandang careers. Maayos ang buhay. Sinasabi namin sa iyo to, Krishna, kasi alam namin kaya mong umasenso sa buhay. May pinag-aralan ka, matalino. Tigilan mo na yung pagsusulat mo at gamitin mo yung pinag-aralan mo. Ay, naku, Mila. Hindi makikinig sa'yo yan. Walang confidence yan sa sarili niya. Pa, maaminin ko po. Hindi po ako pang opisina eh. Tsaka, masaya po ako sa trabahong meron ako ngayon. Ba't hindi nyo na lang ako suportahan? Kahit naman ganito po ang buhay ko, hindi naman ako nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo. Hindi naman po ako humihingi sa inyo ng pera. Kaya, Mila, nakita mo na? Sayang lang ang mga laway natin sa lalaking yan. Huwag na natin pasinin yan. Mag-celebrate na lang tayo ng birthday ko. Krishna? Oh, bakit hindi mo pa ibigay kay Papa yung dala mong regalo? Nahiya ako, Ate Sara eh. Hindi kasi kamahalan ng regalo ko. Alam mo na, yan lang ang nakayanan ko. Pero at least, may regalo ka. Naalala mo si Papa. Huwag kang mahihiya. Kasi ibibigay mo naman to ng tao sa puso mo. Ate, pakibigay na lang kay Papa, ha?
Kasi kung ako pa ang magbibigay, siguradong makakarinig lang ako sa kanya ng masasakit na salita. Ayokong sirain ang celebration ng birthday niya. Ay, sige, Krishna. Ako na magbibigay ng regalo mo kay Papa. Salamat, ate. Alis na ako. O, hindi ka na magpapaalam kina Mama at Papa? Hindi na. Hindi rin naman nila ako mamamalayang umalis eh. Alam mo naman, sa sobrang disappointed nila sa akin. Ibang parang hindi na ako nag-i-exist sa kanila. Pagpasensyahan mo na lang sila kung gano'n na lang ang tingin nila sa'yo. Basta ako, ano man ang desisyon mo sa buhay, susuportahan kita. Buti ka pa, Ate Sara. Suportado mo ko. Hindi katulad nila Kuya Elmar at Ate Fatima na parang ang liit ng tingin nila sa akin. Payo ko sa'yo, Krishna. Ipagpatuloy mo lang yung pangarap mo. Malay natin, magbunga na maganda yung paghihirap mo. At sa ating magkakapatid, ikaw lang, Krishna, ang hindi umasa sa ating mga magulang. Dahil sa pagsusulat mo, ikaw ang nagpaaral sa sarili mo. Oh, doon pa lang, may ipagmamalaki ka na. Basta tol, naniniwala ako sa kakayahan mo. Huwag kang susuko. Sama ng pakiramdam ko. Sandali. Bakit parang hirap akong magsasalita? Pagkabangon na. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hirap akong tumayot. Hindi ko rin maigalaw ang kanang braso ko. Ayun na salamin. Kailangan kong makita kung ano nangyari sa akin. Diyos ko. Nangiwi ang mukha ko. Hindi ko masyadong maigalaw, halos kalahati ng katawan ko. Diyos ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Sarah, wala ka bang balita kay Krishna? Matagal na kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Wala pa po, Ma. Susubukan ko po siyang tawagan o di kaya pupuntahan ko po siya doon sa inuupahan niya. Mabuti pa nga, Sarah. Ay, ano na kaya? Ay, naku, Mila. Huwag kang masyadong mag-alala dyan sa bunso mo. Anong huwag mag-alala? Magtatatlong linggo na siyang walang paramdam sa atin. Yung anak mo, Ismael, baka may nangyayaring masama sa kanya. Hindi naman nakikinig ang bunso mo sa mga pangaral natin eh. Kaya bakit pa natin siya pag-aaksaya ng panahon? Ismael, anak pa rin natin si Krishna. Kahit na paminsan-minsan matigas ang ulo niya. Ngayon ko na po pupuntahan si Krishna sa bahay niya, Ma. Hindi ko kasi siya makontak sa phone eh. Mabuti pa nga, Sarah. Tapos, balitaan mo agad kami, ha? Pag nakausap mo ng kapatid mo. Opo. Krishna, ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan na itsura mo? Hindi ko alam kung Bell's palsy ba ito o mild stroke. Hindi pa ako nagpapacheck up sa doktor. Ano ka ba? Bakit hindi ka pa nagpapacheck up sa doktor? May pera ka ba? Ate, sapat lang sa pagkain at iba pang gastusin ang pera ko. Nagalaw ko na rin yung konting ipong ko kasi magtatatlong linggo na akong walang kita. Kasi hirap nga akong magtrabaho sa kalagayan ko. Sige, magbihis ka. Dadalhin kita sa ospital. Ako na ang gagastos. Kailangan mo ma-check up para maagapan yan. Salamat, Ate Sarah.
Krishna, anak. Dinalang ka namin ng papa mo ng pagkain. Kami na rin ang bumili ng mga iinumin mong gamot. Salamat po, Ma. Pa. Yan ba yung sasabihin mong kaya mong mabuhay na mag-isa? Sa kakarampot mong kita? Oo. Nakakakain ka nga ng 3 beses sa isang araw. At nakakabayad ng renta, sa ilaw at sa tubig. Pero wala kang ipon. At hindi ka makabili ng gamot na pang-maintenance mo. Alam mo naman, sa simula, kailangan mo ng maintenance medicine. Tama ang papa mo, anak. Ito na, yung sinasabi namin sa'yo noon pa, na dapat nag-iipon ka rin. Dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin. O, yan, katulad ngayon. Paano siya makakaipon ng pera? Kung part-time lang ang trabaho niya. Magkano lang bang kinikita mo sa pagsusulat? Barya-barya lang. Hindi katulad ng mga nakatatanda mong kapatid. Si Elmar, engineer. Si Fatima, general manager sa isang malaking kasino. At si Sarah, isang journalist. Libo-libo ang kinikita nila, anak. Panahon na siguro, anak, na pag-iisipan mo na ang landas na tinatahak mo. Hindi ka mabubuhay kung ganyan lang ang trabaho mo. Anak, mag-isip ka. Gamitin mo yung mga natutunan mo sa eskwelahan. Ito po ang gusto kong buhay. Krishna, hindi ka namin pipigilan kung gusto mong manatili sa pagsusulat. Pero ang sabi lang ng papa mo, humanap ka pa ng ibang alternatibo na pwede mong pagkakitaan. Hindi yan imposible, anak. Kasi napag-aaral mong sarili mo noon. Kasi madiskarte ka. Ewan ko ba, simula nung naging writer ka, nawalan ka na ng diskarte sa buhay. Tandaan mo, Krishna, hindi ka namin minamaliit. Ang sa amin ng papa mo, gusto ka namin makitang successful sa buhay mo. At kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Anak, hindi masamang humingi ng tulong kung hindi mo na talaga kaya. Oo po, Pa. Pag-isipan mo ang mga sinabi namin sa iyo, anak. Ba, mukhang mapera ka ngayon, bunso ah. Oo nga. Nilibre mo pa kami dito sa mamahaling restaurant. Alam ko hindi kayo makapaniwala na ililibre ko kayong 3 sa ganitong kamahal na restaurant. Well, it's my birthday naman kaya wala namang kaso kung gumastos ako ng malaki. Pero, baka naman, Krishna, pagkatapos nito wala ka ng pera. Don't worry. Marami kong naging writing gigs these past few months. Besides, malaki-laki naman yung kinikita ko sa online selling. Kaya eto, nakakaipon naman ako ng malaki. Good to hear that. At least matutuwa si na mama at papa sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Alam nyo, nitong mga nakaraang buwan, I faced a lot of challenges. At naging mas matatag ako dahil dun. And I realized na mahalaga talagang mag-invest para sa future. At yun ang ginagawa ko ngayon. Tumatanda na rin kasi ako eh. Para pag dumating na ako sa retirement age, stable pa rin ang buhay ko. Tama yan, Krishna. We're so proud of you. Me too. Congrats, bunso. You made it! Wow! Masaya ako habang tinitingnan ko itong passbook ko. For the last 5 months, nakaipon ako ng almost 300,000 pesos. Thank you, Lord. Pero hindi ako titigil. Kailangan ko pang mapalago ang perang ito. Panahon na para gamitin ang mga napag-aralan ko.
I will use my money sa pag-invest sa foreign exchange trading. Alam ko, malaking kikitain ko ron. Sino kaya tumatawag? Si Mama pala. Sagutin ko muna. Hello, Ma. Krishna, anak. Pasensya na kung na-istorbo kita. Ang papa mo kasi. Bakit po? Ano pong nangyari kay Papa? Na-stroke ang papa mo. Sinugod namin siya ngayon sa ospital. Ano po? Ismael, nandito ang bunso mo. Krishna, anak, Kamusta na po ang lagay niyo, Pa? Sobra po ninyo akong pinag-alala. at nahihirapan akong igalaw ang ilang parte ng katawan ko. Nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos kasi hindi matinding stroke ang dumali sa papa mo. Pa, magpagaling po kayo. Huwag po kayo susuko. Patutulong po ako sa pagpapagamot ni Papa. Huwag na, anak. May pensyon naman ng papa mo. I insist, Ma. Ilaan nyo na lang po sa ibang bagay yung pensyon ni Papa. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Pero anak, baka mahirapan ka. Don't worry. Kaya ko po. Malaki naman po naipon ko, kaya makatutulong po ako sa mga gastusin nyo, lalo na sa mga gamot. Salamat, anak. Alam mo, Krishna, nagpapasalamat din kami ng papa mo kasi nagkakaroon na ng direksyon ng buhay mo. Dahil po yun sa mga aral na ibinigay nyo sa akin. Mga ginagamit ko po yun ngayon para umasenso ang buhay ko. Pasensya ka na, Krishna, anak. Kung minsan, namamaliit kita. Pa, wala na po sa akin yun. Dahil po doon, kaya binalik ko po yung tiwala at diskarte sa sarili ko. Basta, anak, palagi mong tatandaan, proud kami sa iyo. Nagsimula ako sa mababa. Pero ngayon, unti-unti na akong umaangat sa buhay. Samantala, hindi ako umalis sa pagsusulat. Dahil mahal ko talaga ito eh. Pero hinati ko na ang oras ko. Bukod sa pagsusulat, ay naging business-minded din ako. Yes, itinuloy ko ang pagpasok sa investing of foreign exchange trading. Nagsama-sama din kaming magkakapatid para itayo ang aming grocery business. At ang mga parents ko, eto, masaya pa rin dahil sa success na natatamo naming magkapatid. Siguro, ang moral lessons ng aking kwento, una, magtiwala ka sa iyong sarili. Pangalawa, matutong dumiskarte. At huwag ka rin magpapaapekto sa mga taong pilit kang ibinababa. At kung makarinig ka naman ng komento o kritisismo sa iyong buhay, huwag mong mamasamayin yun. Pag-aralan mong mabuti. Dahil sa uli, magagamit mo yun para umasenso ka sa buhay. Ito po si Krishna, isang manunulat at negosyante. At ito po ang aking buhay. Barag Siganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Bernard Landicho Jr., Jenaline Del Cruz at Chiquit Del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muntia sa musika ni Buboy Salonga. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang
Magandang araw po, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig. At ito ay ilalahad ni Hasmin. Lumaki ako sa isang broken family. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Kaya hindi ko naranasan ang pagmamahal ng mga magulang ko. Oo, para akong naitsapwera. Nakalimutan ng aking mga magulang na meron pa silang anak na napabayaan. Ito ang aking kwento. Hasmin. Iniiyakan mo na naman yung litrato ng mga magulang mo. Ay, apo ko. Halika nga rito. Ayakap nga. Wala na po ba talagang pag-asa na mabuo yung pamilya namin? Hasmin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero kailangan natin tanggapin na hindi na mabubuo pang muli ang pamilya nyo. May kanya-kanya ng kinakasama ang mga magulang mo. Masaya na sila sa buhay nila. Pero Lola, paano na po ako? Paano na po kami ni Emil? Abay, nandito pa naman kami ng lolo mo Nagmamahal kami sa inyo. Isipin nyo na kami ang mga magulang nyo. Lola, tinutokso po ako ng eskwela pinapasukan ko. Kaya galing daw ako sa sirang pamilya. Naiinggit din po ako sa mga kaklase ko na may buong pamilya. Kapag may parent-teacher meetings, ako, walang magulang na makapunta. Ay, sige, apo. Sa susunod, dadalo na kami ng lolo mo kapag mayroong meeting ulit ng mga magulang sa eskwelahan nyo. Hindi lang kasi kami nakadalo kasi nirarayuman kami ng lolo mo. Pasensya ka na sana, apo, ha? Oo, huwag ka na magtampo sa amin. Hindi naman po ako nagtatampo sa inyo ni Lolo. Pero, apo, masaya ka ba naman sa piling namin? Opo. Pero kasi Lola, gusto ko rin pong maranasan na mahalin ng sariling magulang. Si Itay, si Inay. Hindi ko po naramdaman sa kanila na mahal nila kami ni Emil. Pero mahal ka naman namin ng lolo mo, di ba? Kung sa bagay naiintindihan kita. Iba pa rin ang pagmamahal na nagmumula sa sarili mong mga magulang. Pero Hasmin, handa naman kaming magpakamagulang ng lolo nyo sa inyong dalawa ni Emil. Sisikapin namin pantayan ang pagmamahal na gusto nyong maranasan sa inyong mga magulang. Stone, tinama, umuwi ka na. Saan ka ba galing, Di sa palengke bumili ng pagkain natin. Ito. Lolo, ano po? Hasmin, apa? Nga pala, yung kapatid mo si Emil, umuwi na ba? Opo. Kanina pa po siya umuwi galing ng eskwelahan eh. Nasa likod bahay lang po siya, naglalaba. Okay, siya. Tawagin mo na yung apo natin at sabay-sabay na tayong kumain apat. Sige. Tatawagin ko na si Emil. Emil! Oh, Pasok ka na rin Nandito na lolo mo. Kakain na tayo. Lola, nandito na po ako. pwesto na, Emil. Kakain na tayo. Hasmin, tulungan mo lola mo na isalin sa mangkok yung mga ulam na binili ko. Opo. Akin na yung isa.
Sasalin ko na rin eh. Ito po. Ay, Ayan, naisali na. Tayo na, maupo na tayo. kakain na naman tayo bilang isang buo at masayang pamilya. Oo nga po. Sana po lagi tayong ganito. Sana nga palagi tayong masaya. Ay, pero magdasal na tayo. Sige. At magpasalamat tayo sa grasyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Lolo? Lolo, nandito na po ako. May dala po akong basang bimpo. Punasan ko na kayo, Lo, ha? Salamat na po. Ay, Taas pa nga rin pong lagnat ninyo, ah. Huwag po kayo mag-alala. Bumili na po ng gamot si Emil sa botika. Bababa din po yung lagnat ninyo kapag nakainom na kayo ng gamot. ang lola mo, nasaan na? Estong! Oh, ere na yung pagkain mo. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Ay, salamat, Tinsya. Estong, magpagaling ka naman kasi. Magpalakas ka. Abay, huwag mong isipin na may sakit ka. Huwag kang mag-alala at ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ako. Nga pa, magkano na lang ang natitira natin pera dyan? Ay, wala na eh. Ubus na. Pasensya na lang. Hindi bale. Kapag gumaling na ako, hahanap tayo ng paraan para makapagdilhin siya ng pera. Tutulong po kami ni Emil sa inyo. Kung magtitinda po kami sa kalye para lang magkaroon po tayo ng pera, gagawin po namin yun. Isa, Oh, hindi na pumapasok sa eskwelahan si Asmil. Bakit? ay, Apo, siya nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Lola? Apo, pasensya ka na ha. Pero baka tumigil ka muna sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Ba? Hindi na namin kasi kaya ng lolo mo yung gastos. At saka mas kailangan tayo ng lolo mo. Itigil lang apo ko sa pag-aaral. Hindi pwede. Okay na po yan sa akin, Lolo. Naiintindihan ko naman po ang kalagayan natin. Sa ngayon, marami po tayong gastusin. Hindi na po talaga kaya masustentuhan pang pag-aaral namin ni Emil. Sigurado ka pa? Paano na ang pangarap mo? Sigurado na po ako, Lolo. Ha? Maniwala po kayo. Ayos lang po sa akin na huminto muna sa pag-aaral. At yung tungkol naman po sa pangarap ko, naniniwala naman po ako na makakamit ko pa rin yun balang araw. Pasensya ka na talaga, Asmina. Oh, meron lamang tayong sapat na pera. Hindi naman namin kayo patitigilin sa pag-aaral. Basta, Lola, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo. Ay, salamat talaga po. Napakabait mo. Napakaswerte talaga namin ng lola mo sa iyo. May tao sa labas. Asmin, pwede bang ikaw na magbukas ng pinto, Apo? Sige po, Lola. Asmin? Inay? Hindi niyo po sinabi sa akin, Itay, na may sakit kayo. Paano namin sasabihin sa'yo samantalang abala ka sa buhay pamilya mo. Ayaw na namin makaistorbo pa sa'yo. Ano naman ang sadya mo rito, Isay? Gusto ko lang pong makibalita sa inyo kung ano nang lagay ninyo. Oo, maaaring hindi po ako nakakapunta rito pero di naman po ibig sabihin nun nakalimutan ko na kayo.
Ano ba ang sadya mo? Tay. Nay. Kasi, bala ko sanang kunin si Hasmin. Ano? Well, bakit naman? Para makabawi naman ako sa anak ko. Sa hinaba-haba ng panahon, ngayon mo lang naisip yan. Marami po akong pagkukulang sa kanya. Pero, handa naman akong bumawi sa aking anak. Bala ko po siyang pag-aralin uli. Hasmin, ano sa palagay mo? Sasama ka ba sa nanay mo? Gusto ko rin po makasama kayo. Kaso, inay, may iwan ko po sina lolo't lola. Hindi, wag. Wag mo kaming intindihin na po. Sige na. Sumama ka na sa nanay mo. Nandito pa naman si Emil. At saka alam ko naman na dadalaw ka pa rin dito sa amin, di ba? Opo, lolo. Dadalaw pa rin po ako sa inyo dito. Hindi ko po kaya makakalimutan. Kaya samantalahin mo na ang pagkakataon, Apo. Abutin mo na ang mga pangarap mo. Inay! Uy, anak! Aba, ang aga mo ngayon na. Maaga po kami pinauwi sa eskwelahan eh. Ay, siya nga po pala. Sa darating na Sabado na po pala yung bigay ng report card namin. Pupunta po ba kayo? Oo naman, pupunta ako. Sasama kong Tito Berhelmo. Inay, si Lola, hindi pa po ba siya tumatawag hanggang ngayon? Di pa. Baka abala sila nung kapatid mo sa probinsya. Ang totoo po kasi, Nay, para akong kinakabahan. Simula pa kaninang umaga. Bakit naman? Nagre-ring yung telepono natin. Inay, ako na pong sasagot. Baka po sina Lola na yan. Sige. Hello? Hasmin! Apo! Lola? Bakit po kayong umiiyak? Ano pong nangyari? Lolo mo! Wala na siya, Apo! Patay na lolo mo! Ano po? Nay? Anak. Halika rito. Tulungan mo ako magsusi. Marunong ka ba nito? Opo. Pero, Inay, kaya po ako lumapit sa inyo. Kasi gusto ko po kayong kausapin. Tungkol saan? Bala ko sana maghanap ng trabaho. Oh. Para makapagpadala po ako ng pera kina Lola sa probinsya. Paano yung pag-aaral mo? Bala ko po sanang tumigil muna sa pag-aaral. Ha? Para makapaghanap po ako ng trabaho mapapasukan. Sigurado ka. Paano na yung mga pangarap mo? Yung mga pangarap ko naman sa buhay mananatili pa rin po yun sa akin habang buhay. Pero sina Lola, hindi po habang buhay. Makakasama natin sila. Gusto ko po siyang tulungan hanggat nabubuhay pa po siya. Alam ko na kailangan nila ng tulong ko. At kahit man lang po sa maliit na paraan makatulong ako sa kanila. Di ako na lang yung magpapadala sa lola mo. Bakit ka patitigil sa pag-aaral? Ang tanong po, papayag po ba si Tito Verhel sa gagawin ninyo? Oo nga po, maaaring pumayag siya. Pero makakaistorbo lang po yun sa inyo, Nay. Aminin po natin, may iba na po kayong pamilya. Ako, si Lola at saka si Emil ang pamilya ko. Halos buong buhay ko po sila lang ang nakakasama ko. Maraming sinakripisyo sa akin si Lola para lang mabuhay kaming magkapatid. Panahon naman po siguro na ibalik ko ang utang na loob sa kanya, Nay. Pagkain natin para sa isang linggo. Marami na po akong binili para hindi na tayo mamroblema pa. Abay, baka naman wala ka ng pera niyan. Huwag po kayong mag-alala.
Bukod po kasi sa trabaho ko, nag-online selling din po ako. Malaki po ang kinikita ko sa pagbibenta ng mga damit. Ay, Apo. May kumakatok sa pinto. Ikaw na magbukas, ha? Opo. Anak, kasama ko Tito Virhelmo. Nandyan ba lola mo? Pasok po kayo ni Tito Verhel, Nay. Oh, Isay. Anong ginagawa niyo rito ng asawa mo, ha? Magandang hapon po. Ay, Narito po kami para bumisita sa inyo. Ay, siya nga po pala. Eto, tanggapin niyo po ang pasalubong namin. Ayan. Oh, maraming salamat sa mga sariwang prutas. Maupo kayo. Upo. Buti naman Salamat po, po. Inay. Bumisita kayo sa amin. Kaya kami pumunta dito kasi may mahalaga kaming ipapakiusap sa lola mo, Hasmin. Nay, baka naman pwedeng sumama na kayo sa amin sa bahay. Kasama sina Hasmin at Emil. Pinag-usapan na po namin ito at pabor po ako sa gusto ng anak niyo. Para magkasama-sama na po kayo ng anak ninyo. Oo nga. Gusto kasi namin kayong makasama. O huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo, mamahalin. Babawi po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Gustong-gusto po ng anak ninyo na mabuong muli ang kanilang pamilya. Sana po sumama na kayong tatlo sa amin. Ay, ikaw, Hasmin, Apo. Ano ba sa palagay mo? Opo, Lola. Sumama na po tayo sa kanila. Matagal ko na pong hinihiling sa Diyos na magkasama-sama na tayo. Eto na po yun. Sana po, pumayag na kayo. Sige, Isay. Pumapayag na ako. Sasama na kami sa inyo. At nabuo na rin sa wakas ang aming pamilya. Si Nanay at ang kanyang pamilya kay Tito Verhel. Kasama na rin kami ni na Lola at Emil. Sa ngayon ay masaya na kami at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Hasmin at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa kung buo ang pamilya at punong-puno ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Naway maging inspirasyon ang buhay ni Yasmin sa bawat pamilyang Pilipino. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Yasmin. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Monica. Kaisa-isa naming anak ng yumao kong asawa si Ruth. Mahal na mahal ko siya. Kaya mula nang pumanaw ang kanyang ama, sa kanya ko na ibinuhos ang aking panahon. Pinalago ko rin ang aming kabuhayan para sa kanya. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Talaga ba desidido ka na sa gusto mong mangyari? Oo naman, Ate Editha. Matagal na namin kaibigan si Piding at maayos ang kanilang pamilya. Walang dahilan para umatras ako sa aming usapan. Papaano kung ayaw ni Ruth? Mabait ang pamangkin mo. Masunurin. Kaya nga kahit gusto niyang maging lawyer, management ang kinuha niya. Nung sabihin ko sa kanya na
Gusto kong tulungan niya ako sa aming negosyo. Kaya natitiyak ko na susundin niya akong muli. Pero iba ang usapin ng puso, Monica. Ako ang nakakaalam ng makabubuti para sa kanya. At naniniwala siya doon. Wala pa ba siyang nobyo? Ay, hindi na importante yun, ate. May nobyo man siya o wala. Basta ang gusto ko pa rin ang masusunod. Ano pong pag-uusapan natin, Ma? Dito magdi-dinner si Piding at Chimbo tonight. At gusto ko, tulungan mo ako sa pag-asikaso sa kanila. Sure, yun lang pala eh. Bakit po ba dito magdi-dinner si Mang Piding? Kukunin niyo ba siyang business partner? Oh, gusto naming magsanay na kayo ni Jimbo na lagi magkasama. Bakit po? Bilang paghahanda yun sa inyong pagpapakasal. Mama! Hindi ko naman siya boyfriend. Hindi kami nagmamahalan. Matututuhan nyo ring mahalin ang isa't isa pagkasal na kayo. Pero, paano kung may nobya na siya? Hindi naman yata tama na ipilit niyo ako sa kanya. Tulad mo, mabait at masunurin ding anak si Jimbo. Kaya hindi magiging problema yun. Hindi na po ba magbabagong pasya ninyo? Matagal na namin kasunduan yun ni Piding. Kaya hindi na mababago pa. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahamak. Alam ko kung anong makabubuti para sa'yo. Kaya sundin mo ako. Good evening, Monica. Oh, Good evening po, tita. Oh, Jimbo. Sabi ko na nga, ba't kayo na ang aga nyo? Kilala mo naman ako. Ayokong nahuhuli sa usapan. At siguro, ganon din itong binata mo. Siyempre naman. Sa akin siya man eh. Nagdala nga pala kami ng mga pagkain mapagsasaluhan natin. Oh, nagpaluto rin ako. Si Ruth po, tita. Ay, nandun siya sa loob. Halika na doon sa dining room. Doon na natin planuhin ang tungkol sa kanilang kasal. Mabutit sumama ka sa akin dito sa park. Magkaibigan ng parents natin. At ganun din tayo. Kaya nga natuwa sila nung yayaan kitang mamasyal. Ang hindi nila alam, ginawa ko yun dahil gusto kong magkausap tayo ng gusto. Tungkol ba sa balak nila? Oo. Ayoko sa gusto nilang mangyari. May nobya na ako. Oh, talaga? Oo. 2 years na kami. Pareho lang pala tayo eh. Pero, anong gagawin natin para mapagbago ang isip nila? Mahirap kumbinsihin si Papa. Kaya ang plano ko, magpapakasalan lang kami ng simple ng nobya ko. Maaari naman namin gawin yon dahil nasa tamang edad na kami. Mabuti ka pa. May plano ka na. Ako wala pa. Dahil hindi pa ito alam ni Elmer. Ma'am Monica, para saan po ang perang ito? Separation pay mo yan, Elmer. Ibinigay ko na para makaalis ka na sa kumpanya ko. Po? Bakit po, ma'am? Ano pong kasalanan ko? Dederechahin na kita. Ang kasalanan mo, naging nobya mo ang aking anak. Oo nga, mataas ang designation mo dito sa company ko. Pero hindi ka pa rin bagay sa kanya. Ma'am Monica... Hindi ikaw ang gusto ko para kay Ruth. At para sabihin ko sa'yo, nakatakda ng ikasal si Ruth sa anak ng kaibigan ko. Ginawa ni Mama yun? Oo, Ruth. Pero hindi ang pagkawala ko sa company niyo ang masakit sa akin. Kundi yung nalaman ko na nakatakda ka na palang ikasal sa iba. I'm sorry, Elmer. Dahil hindi ko agad nasabi sa yung tungkol doon. Pero, pareho lang kami ni Jimbo na ayaw sa gustong mangyari ng parents namin. Ganun ba? Oo. Katunayan may girlfriend na siya. At plano nila magpakasal kahit simple lang. Ruth, magplano na rin tayo. Para wag na tayong magkahiwalay pa. Bakit niyo naman po ginawa kay Elmer yun, Ma? At
Sinasalitaan niyo pa siya ng masakit. Nagsumbong pala sa ang oportunistang yon. Ma, hindi opportunista si Elmer. Mabait at tapat siya. At mahal po niya ako. At paano ka nakatitiyak? Natapat nga siya sa'yo. Hindi mo naman alam ang makabubuti para sa'yo. Nakakamali kayo. Hindi na ako bata. Alam ko ng tama at mali. Alam ko na kung ano makabubuti para sa akin. Tumigil ka! Sinampal niyo ako. Dahil nagiging suwail ka na. Yan ang pangit na impluensya sa'yo ng walang kwentang Elmer na yon. Makinig ka, Rose. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka kay Jimbo. At huwag mo ako susuwayin. Itatakwil kita. Bakit ganun si Mama, Tita Edita? Parang hindi siya nagmahal. Ay, ewan ko ba sa kapatid kong yun? Hindi naman ganon ang mga magulang namin. Tita, please. Tulungan niyo ako. Ayoko pumakasal kay Jimbo. Ilang beses ko lang kinausap si Monica tungkol sa bagay na yan. Pero ayaw niya ako sundin. Ruth, hindi ka ba nagsisisi na sumama ka sa akin? Mahal kita, Elmer. Kaya wala akong pinagsisisihan. At saka, pakakasalin mo naman ako eh. Oo. Kaya bago tayo magpunta sa probinsya namin, dadaan muna tayo sa kakilala kong judge para magpakasal. Salamat ha. Masaya ako. Kahit simple lang ang magiging kasal natin. At least magiging legal ang pagsasama natin. Sana hindi magtagal. Maunawaan na rin tayo ng mama mo. Elmer! Ruth, anak, kumusta ka na? Masakit pa po. Katawan ko. Oo, anak. Patawan. Dahil sa akin, muntik na kayong mamatay ni Elmer. Si Elmer. Ligtas din siya. Oo. Salamat sa Diyos. Magpagaling ka. At pangako, magbabago na ako. Hindi na ako tututol pa sa relasyon ninyo ni Elmer. Mabilis namang gumaling ang aking anak at tinapad ko ang aking pangako sa kanya. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Monica. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Angelo Alcantara, Alan Ortega at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyara. Creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz. Timula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay.
Subalit sinikap ko pong malampasan yon dahil batid kong yon ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanukso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tilang mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Melba? Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba? Salamat sa Diyos. Na pagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Anak ko, talagita ka na, Jaime. 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Amy, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng Sige, makakain. gutom na nga ako. O, dyan muna kayo. Opo. Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod nang marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkado niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Amy, tapatin mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po. O sige, huwag mo nang sagutin. Eh, Dahil nahulaan ko na. tay. Kahit ang mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay. Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak, madaling araw na. Saan ka ba nang galing? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman akong sinabing hintayin niyo ako Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanakin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking amay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila Dahil yan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya na ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dindo. Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy kaysa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama! Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues,
Gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko siyang maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man nating mission siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka dito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dina! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid nang ako'y mapilang ko. Itay, wag na po nating ungkatin pang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawala ang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Dindo. Buti naman natsimpuhan ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin. Makalawang na ang taktika mong yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Pataling? Anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang. Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At ito pa. Wag! Ha? Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugod dito. Si Itay. Kung hindi dahil sa kanya, baka naubusan ka na ng dugo at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yan. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak. Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. Anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila,
Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na minsang natakot harapin ang paglipas ng panahon at ang pagsapit ng kanyang tapit hapon. Siya ay si Josue. Tatlo kaming magkakaibigan sa aming barangay. Ako, si Mando, at si Honesto. Lumaki kami magkakasama at tumanda ring magkakasama. Akala namin, habang buhay lang ganon ang aming kalagayan. Ngunit sa pagdagdag ng aming edad taon-taon, nababawasan din ang araw na maaari pa kaming manatili sa mundo. At ang katotohanan yun ay nagdulot sa aming tatlo ng labis na takot. Oh, uminom muna kayo nito sa labat. Ito ang nararapat sa atin. Tama ka, Mare. Kung kapeng iinumin namin, baka gising kami magdamag. Tama. Masarap tun sa labat na to. Nilagyan ito ni Marciana ng honey, di ba? Ay, oo. Ay, siya. Maiwan ko muna kayo. Ay, salamat. Salamat, Mare, ha? Oh, biskwit. Galing to sa anak ko. Imported daw to, kaya masarap. Tikman niyo. Aba, naku, mukha ngang masarap, Josue, ha? Kaya lang, kaya pa kaya yan ang ipin ko. Malambot lang ito. Tikman mo muna kasi. Ay, teka. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Ador? O, yan din sana ang ikukwento ko. Naunaan mo lang ako, eh. Inatake, di ba? Oo. Maayos pa naman daw yun. Wala namang dinaramdam. Maliban sa parang tumutusok-tusok sa dibdib, kaya nagpadala sa anak niya sa ospital. Kaya lang, pagdating sa ospital, bigla na lang daw nangisay. Ay, no. Atake na pala yun sa puso. Ganun lang kabilis, pare. Uy, hindi naman yun manginginom, hindi ba? Oo, walang bisyo yun. Siguro, dumating na tayo sa panahon. Kailangan na nating maging handa anumang oras. Ay, maging hanggang mamatay. 60 anyos pa lang tayo. Ang sabihin mo, 60 anyos na tayo. Mapalad na tayong nabiyayaan tayo ng 6 na dekada dito sa mundo. May iba na 40 anyos pa lang eh. Binabawian na ng buhay. Ayoko, wala pa akong apo. Ayoko pang mawala. Magdiriwang pa kami ng asawa ko ng golden anniversary namin. Kaya dapat umabot pa ako ng 80. Oo, Swe. Kalabisan na naman yata yan. Bakit? Kung maaari nga umabot tayo ng 100 taon eh. Mas mainam sana. Uy, kanina ka pa nagbubuntong hininga dyan. Ano ba pinoproblema mo? Marciana, naisip mo na ba? Paano kung mamatay na pala tayo bukas? O kaya mamaya? Taong to, bakit na naman iisipin yan? Walang sino man sa atin na makakahula kung kailan tayo kukunin ng Diyos. 6 na dekada na tayo sa mundo. Pero pakiramdam ko, napakarami pa nating hindi nagagawa. Hindi nararanasan. May panahon pa tayo. Kaya kung may gusto kang gawin, maaari mo pang gawin.
paano kung bigla na lang sa ating bawiin ang ipinahiram na buhay ng Diyos? Wala naman tayo magagawa. Natatakot ako, Marciana. Josue, ano ka ba? Natatakot akong mamatay. Pabili nga po ng salmon. Ate Gigi! Ay, Elay! Namamaleki ka rin pala. O ano yung mga pinamili mo? Eto, panay gulay kasi si tatay. Hindi naman pwede na sa kanya yung karne at mga matataba. Ay, oo, tama ka. Kaya nga ako matagal mamalengke. Kasi si mama at si papa, marami nang bawal kainin. Mahirap pala, no? Kapag matanda na. Sinabi mo pa. O, kumusta nga palang tatay mo? Magbe-birthday siya sa susunod na buwan, hindi ba? Oo, ate. Pumunta kayo sa bahay, ha? Naku, kami pa bang mawawala? Alam mo naman ang tatlong yon, si tatay at si Mang Mando, tuwing may espesyal na okasyon, aba, hindi pwedeng hindi sila kumpleto. Dapat sana kumakanta tayo ngayon sa videoke. Ba't naman bigla mo na lang kaming iniwan, Onesto? 61 na sana siya ngayon. Uy, Mang Mando, Ah, Mang Josue. Elay, nakikiramay kami. Salamat po sa pagpunta ninyo. Elay, ano ba nangyari? Ang nabalitaan ko, tumaas ang presyon ng dugo niya, kaya pabalik-balik sa klinika. Oo nga po. Minomonitor nga namin yung presyon ng dugo niya kasi madalas siyang mahilo. Ganun? Akala namin madadala ng maintenance niya ang gamot. Wala rin po. Naku, Inatake pa rin siya. ay naku. Siguro oras niya na rin po talaga. Kahit gustuin man namin madugtuan pa ang buhay niya. Wala na kami magagawa. Tatagan ninyo ang loob ninyo, Elay. Ang nanay mo, Ayun po, panayang iyak. Pero naririto naman po yung mga kapatid ko. Kaya alam ko po, mapapanatag din si nanay. mula ngayon, kaming dalawa na lang ni Mando ang magkasama. Josue, Sino kaya ang susunod sa... Two, Nasaan na ba si Papa? three. Pa! Bakit? Anong ginagawa niyo? Nag-exercise. Nag-exercise kayo rito sa bakura natin? O dapat niyaya niyo si Mama? Naglalaba. Yun na raw ang exercise niya. Ay, nakagrabe ang pawis ko. Parang naging conscious kayo masyado sa kalusugan niyo Mula nang mawala si Mang Honesto. JJ, ayoko pa mamatay. Malulungkot ang mama mo kapag nawala ako. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mahaba pang buhay niyo. Dahil bibigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Kasi mabuti kayong tao. Salamat, Marciana. Ay, kukunin ko na itong isang upuan, ha? Dalawa na lang naman kayo dyan. ay. Marami na naman sanang kwento si Onesto kung narilito siya. Nasaan na kaya siya ngayon, Mando? Ha? Hindi natin alam. Tayo kaya. Pag dumating na ang araw na mawawala na tayo, saan kaya tayo mapupunta? Yan ang iniisip ko ngayong mga nakaraang araw Alam mo, natatakot ako. Dahil
Hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Baka naman mapunta tayo sa langit. Hindi naman tayo mga masasamang tao, di ba? Buong buhay natin, inalay natin para pagsilbihan ng ating pamilya. Ikaw, pinagsilbihan mo ng mahabang panahon ng ating bayan bilang isang pulis. Tama ka. Ginugol natin ang buong buhay natin para magsikap. Makapagpundar para sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Nag-iipon tayo ng pera. Bumili ng lupa, ng bahay. Pero lahat ng yun, hindi naman natin madadala kapag tayo'y namatay na. Parang nawawalan na ng saysay ang lahat kapag namamatay ang isang tao. Ang katawan natin na ginamit natin para maitaguyod ang ating mga pamilya at matupad ang ating mga pangarap, ilalagay lang sa isang mahabang kahon o kaya sa isang maliit na lalagyan ng abo. Ay, kaya dapat. Siguro habang nabubuhay tayo, gawin na nating makabuluhan ang bawat araw. Dahil kapag binawi na ang ating buhay, wala na. Tapos na. Magiging ala-ala na lamang tayo. Oh, Mang Mando! Mang Josue! Ay, Naparito Elay. po kayo. Oo. Tuloy po. Eh kasi naalala namin. Anibersaryo ngayon ni Honesto, hindi ba? Bukas pa po. Ako, ay, makakalimutin na talaga tayo. Ayos lang po yan. Oo, salamat naman. Oh. Pero sana'y huwag kang magkaganyan pagtanda mo, Elay, ano? Tama ko kayo, Mang Mando. O sige po, maupo po kayo. Ikukuha ko kayo na maiinom. Wag na. Ibibigay lang namin ito. Oh, ano to? Cake? Eh, kaarawan niya sana ngayon. Ah, Eh, dahil wala na siya, kaya... yun na lang ang kumain yan, ha? naku. Napaka-thoughtful niyo po talaga. Kung nandito pa si tatay, tiyak na maluluha na naman yan sa tuwa. Emosyonal pa naman yun. Namimiss na namin siya ng Mang Mando mo. Kaya lang, iniwan niya kami kaagad. Hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Kaya nga po eh. Kagalitan niyo nga lang po siya kapag nagkita-kita ulit kayo sa langit. Ang ibig ko pong sabihin, pagkatapos ng napakahaba pang mga taon, hindi naman po ngayon. Hindi pa naman po kayo susunod sa kanya. Akala ko lamay na rin ang pupuntahan ko. Walang yaka. Akala ko pa nag-iingat na. Bakit ikaw naman itong la-ospital? Pneumonia raw. Buti nga, naagapan. Naku, magpe-face mask ako. Ikaw ngayon magpagaling ka nga. Huwag mo kong uunahan. Alam mo naman kapag nawala ka, mag-isa na lang ako. Mando, akala ko nga mamamatay na ako. Naghahabili na ako sa mga anak ko nung isang araw. Naku, Takot ako. Akala ko hindi na ako gagaling. Mabuti at bumuti na ang pakiramdam ko. huwag mo kang isipin yun. Ay, magdiriwang pa kayo ng golden anniversary nyo ni Marciana. Ha? Sana nga. Oo. Sana nga humaba pa ang ating buhay. Pa, hindi pa ba tayo uwi?
Kanina pa kayo rito. Kanina pa tayo. Gabi na, 9:00 na. Gigi, Bumalik na lang kayo bukas. 1 taon ang nakalilipas. Binisita ako sa ospital ng Mang Mando mo para sabihan na magpalakas. Sinong mag-aakala ngayon? Mawawala na rin siya. Mag-isa na lang ako. Magkasama na sila ni Ernesto ngayon. Talagang ganyan ang buhay pa. Natatakot akong mamatay. Pero masakit naman ang maiwan dito sa mundo ng mga taong mahalaga sa iyo. Pa, naririto pa naman kami. Wala kayong magagawa kundi magpatuloy kahit na masakit at malungkot. Ipagpasalamat na lang natin na kayo. Naririto pa. Malakas at malusog. Mando, paalam na muna. Babalik ako bukas. Kung papunta ka na kay Ernesto, kumusta mo na lang ako sa kanya. Nawala man kayo na maaga, mananatili naman kayo dito sa puso ko, aking mga kaibigan. Sa awa ng Diyos, sa susunod na buwan, magdiriwang na ako ng 70 anyos ko rito sa mundo. Ganun pa man, hindi na gaya ng dati ang aking araw-araw na buhay. Nabawasan na ang saya dahil wala na ang aking mga matalik na kaibigan. Ang napagtanto ko lamang ay totoo ngang lahat. Tayo ay mamamatay. Mas mainam kung mas maging magaan ang loob nating tanggapin ang katotohanan ito. Sa ganitong paraan, mas magagawa natin ang ating mga gustong gawin habang naririto pa tayo at mas mabibigyan natin ng halaga ang bawat araw na ibinibigay sa atin para mabuhay. Ako si Josue at ito ang aking buhay. Ang buhay ng tao, kasing ikli lang daw ng kitling o kwit na nagdurugtong sa taon ng ating kapanganakan at sa taon ng ating kamatayan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, let us live life to the fullest. Mga nagsiganap, Phil Cruz, June Ligaspe, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Josue. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.